Pagkatapos ng 2 buwan, pagkatapos ko ma-review dito sa channel itong Poco X8 Pro, babalikan natin ngayon kasi una, meron ng yellow edition. So para dun sa mga naghintay, the wait is over. Nandyan na yung link sa description box sa baba para dun sa mga gusto na mag-order nito. Pero mas maganda, tapusin mo itong video kasi i-update ko kayo sa pricing. Tapos papakita ko na rin sa inyo ilang nagbago dito sa phone pagdating sa performance dahil dun sa software updates na natanggap nito mula nung launch. Okay, so umpisahan natin sa presyo. So itong Poco X8 Pro ay mabibili natin sa tatlong variant pa rin. 8256, 21,999 pesos, 8512, 22,999 at 12512, 24,999. At kaya na palagi kong nire-remind sa inyo, go for the highest configuration para future-proof yung phone ninyo, lalo na mahaba-haba yung software update na matatanggap ng phone na to. So, unbox natin. So, wala naman nagbago sa box ng Poco X8 Pro. So, diretso na agad tayo sa pag-open. Meron tayong document sleeve na may Poco branding. Tapos, SIM ejector pin, documentations, syempre yung case. At wala pa rin naman pinagbago yung case. Same na same pa rin. May pagka-rubber yung feels at yung itsura niya. Color gray pa rin. Hindi masyado nagra-rhyme dun sa yellow edition, pero at least, hindi ka mag-aalala or mapupuwersa na bumili agad-agad ng third-party case. At nandito na yung ating Poco X8 Pro. Ito yung yellow edition. Guys, ang ganda talaga. Makikita ninyo yung pattern sa likod. Hindi lang siya plain na yellow. May pagka-circuit board yung style niya sa likod. Ang ganda talaga. Tapos, kahit na may nakikita kayong guhit-guhit dyan, wala kayong ma-feel na texture sa kayo. Napaka-smooth pa rin. Pantay na pantay yung buong likod. Talagang nagbabago lang siya depende sa angulo at tama ng ilaw. Napaka-decent na itsura. May pagka-gaming vibe pero nandun pa rin yung pagka-decent, napaka-formal pa rin ng overall na itsura ng Poco X8 Pro Yellow Edition. Tapos yun nga, hindi pa rin siya kapitan na smudges ng fingerprints at ganun pa rin yung camera module natin medyo naka-protrude. Tapos yung ating power lock button may pagka-yellow accent. Yung mga gilid, yung ating volume up and down button, same na same pa rin. Ayan, color black yung buong frame niya. Meron tayong IR blaster, secondary mic. Yung ating secondary speaker nandun sa kanyang earpiece. Yung ating main speaker nandito, main microphone at yung ating SIM tray. Kagaya na sinabi ko dun sa full review, yung SIM tray ng phone na to ay dual nano SIM. At compatible siya sa 5G connection syempre. At mamaya update ko rin kayo sa naging improvement pagdating sa data connection. So tapusin muna natin yung unboxing. So dito sa ilalim, ganun pa rin, USB-C. USB-A cable, tapos yung ating 100 watts na charger. So, kompleto na tayo pag binili natin itong phone na to. Wala na tayong ibang accessories na kailangan bilhin agad-agad. Meron na tayong case, charger, at meron tayong pre-installed na screen protector. At i-remind ko lang kayo na itong Poco X8 Pro ay merong IP68, IP69K na rating. So, dust tight and water resistant itong phone na to. 1.5 meters for 30 minutes, kaya niya ma-survive. Pero syempre, hindi po ito action camera, so ingatan nyo pa rin, huwag nyo sasadyaing ilubog sa tubig. At gaya nung pinakita ko sa inyo kanina, dalawa po yung speakers natin dito sa Poco X8 Pro. So, naka-Dolby Atmos na rin yan, kaya maganda po yung tunog, immersive, lalo na sa mga nagpaplanong gamitin to sa gaming. Ngayon, pagdating naman sa display, meron tayo dito 6.59-inch AMOLED, 1.5K resolution. Yung max niya ay 120Hz at 3,500 nits yung peak brightness ito at DCI-P3 yung color coverage. At syempre, compatible siya sa HDR10+, Dolby Vision at protected ng Corning Gorilla Glass 7i. Plus, kung sakali man na magamit natin to ng medyo basa yung kamay natin, gagana pa rin. Kasi meron tong Wet Touch Display 2.0 technology. So again, kahit basa yung kamay natin or yung screen ng phone dahil biglang umulan sa labas, maayos pa rin po yung magiging response ng kanyang display. At ma-appreciate nyo rin sa personal yung bezel sa itong Poco X8 Pro kasi talagang manipis. Tapos, kapag naka-auto yung ating refresh rate, makikita ninyo dito sa may bandang itaas na from 60, kapag tinouch natin, tataas ng 120, tapos babalik to 60 Hz. So, talagang tipid sa battery. At kung sakali man, nagagamit tayo dito ng always on display, aabot siya ng 30 Hz. So kung sakali man nga na mapagdesisyon na natin na gumamit ng always on display, tipid pa rin po sa battery. So upon setting up the device, makikita ninyo na nakatanggap tayo ng March 2026 security patch update. At syempre,
may kasamang improvements yan. At to recap lang guys, yung ginagamit nating HyperOS version ngayon ay 3.0.303.0. So kung sakali man na ganito yung version na ginagamit ninyo, makaka-relate po kayo. At if ever man na mas mababa pa dito yung ginagamit ng version ngayon, mag-update ka na. Ayun, unahin natin yung data speed test. Tingnan natin kung may improvement. Okay, una na dyan ay itong Ookla speed test. So nakakuha tayo ng 375 Mbps sa download speed, tapos 35.5 Mbps naman yung upload speed. So medyo malaki-laki yung improvement compared sa dati na 142 Mbps lang yung download speed na nakuha natin, tapos 8.38 Mbps naman yung upload speed. Pagdating naman dito sa fast.com, flat 300 Mbps download speed yung nakuha natin at 140 Mbps yung nakuha nating upload speed. And dati dun sa previous video natin, 210 Mbps lang yung download speed na nakuha natin, tapos 78 Mbps yung upload speed. So, ang laki din ng improvement. At panghuli dito naman sa Google Speed Test, 275.5 Mbps yung ating download speed at 30.2 Mbps naman yung ating upload speed. So, kagaya kanina, nakakita rin tayo ng improvement dito. 214.2 Mbps lang dati, 23.5 Mbps naman yung previous natin. So, good news, diba? So, kung bibili ka ngayon ng Poco X8 Pro, mas matutuwa ka kasi maganda po yung magiging data connection natin dito. Hindi lang basta mabilis, stable din. Next naman ay yung battery. So, 6,500 mAh yung capacity natin, 100 watts yung max charging speed, 27 watts reverse wired charging. At syempre, inulit ko yung battery test para mabigyan kayo ng updated na result. At eto yung nakuha natin, 15 hours and 20 minutes. Medyo mas mababa or bumaba compared dun sa una nating nakuha sa previous video natin ng Poco X8 Pro. So sana, dahil marami pa naman pong matatanggap na software update, itong Poco X8 Pro, ma-improve pa. Wag naman sana bumaba ulit. Sana bumalik dun sa dati or mas gumanda pa yung SOT. At pagdating naman sa charging, from 13 to 100%, 47 minutes ko lang ng charge itong Poco X8 Pro. Sa performance naman, naka-Android 16 na tayo dito out of the box, HyperOS 3, tapos Dimensity 8500 Ultra yung chipset, LPDDR5X at UFS 4.1. And kagaya nung sinabi natin dun sa previous video, 4 na major Android upgrades sa matatanggap nito. So Android 20 yung max na operating system na matatanggap nito at 6 years na security patches. So before, ang nakuha natin sa Antutu kapag hindi natin ginamit yung memory extension ay 2,030,747. Pero ngayon, kapag hindi pa rin natin gamit yung memory extension pagkatapos ng update, 2,059,959 yung nakuha nating score. So, tumaas. So, good news ulit kasi hindi lang yung data speed yung nakita nating nag-improve, pati na rin yung overall performance ng phone na to. At pagdating naman sa gaming, ganun pa rin. Napaka-smooth pa rin po ng performance natin. Wala pa rin po ako nakikitang issue or na-experience na issue dito kahit dito sa pangalawang Poco X8 Pro unit na review natin. Mag-enjoy po talaga tayo dito at idagdag mo pa na naka-Dolby Atmos ka yung stereo speakers natin. So, dagdag ano pa yan, pampaganda ng experience natin. So, para dun sa nagpaplano na gamitin to sa gaming, wag po kayong mag-alala. Capable po itong Poco X8 Pro. At panghuli dito naman sa may camera, 50 megapixels yung ating main shooter na mayroong OIS, 8 megapixels na ultra-wide, 20 megapixels na selfie camera. Tingnan natin yung mga bagong photos at video samples. Yun nga lang, yung selfie camera natin dito ay 1080p 30fps pa rin yung pinakasagad na video recording. So wala pa rin tayong 4K kahit na may mga updates na natanggap itong phone na to. So ito lang talaga yung sagad. Pero importante, stable naman. Hindi siya sobrang alog kahit hawak ko lang.
Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share sa inyong update tungkol dito sa Poco X8 Pro magmula dito sa bagong color na yellow edition, pati na rin dun sa mga nagbago dahil dun sa software updates na natanggap niya mula nung release. So, ano masasabi nyo dito sa Poco X8 Pro? Decided ka na ba na ito na yung bibilin mo? At if ever man, na gumagamit ka na nito, nakabili ka kasi pagka-release ng phone, pakishare naman dun sa comment section kung kumusta yung experience mo. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.